Ikaw, Joar, ano yung ano? Amazon, Amazon. Yung... Ikaw sa Pilipinas, GR, meron ka na bang, alam ko meron ka ng SSS at saka PhilHealth. Siguro pag-ibig sa akin na lang. Ay! Hello Dongyans! Guten Morgen, good morning, magandang umaga, ug maayong buntag, or madayaw na temprano sa ano na namin yun guys, sa lingwahe namin doon sa probinsya sa Davao Oriental. Ayan. For today's vlog, we will visit our new friend na naging customer natin dati sa ating ulam. So nagiging suki natin siya. Kumbaga, yung asawa niya is naglalaro ng basketball dito sa Bon. Hanggang sa lagi siyang sumasama, tapos kumakain din siya ng niluto ko sa basketball court. Yung mama niya is pure Pilipina, tapos nakapangasawa ng German na. So please guys, paki-support natin sila. Tatlo silang magkakapatid. Pasimula pa lang kasi kami ni Steph ng Team Blended yung nag-encourage na mag-vlog dahil nga dito sa Germany or sa ibang bansa, kahit naman sa ibang bansa, napaka-boring talaga ng life pag wala kang ginagawa sa buhay, puro focus lang sa trabaho or sa eskwela or kahit ano, yung iba walang trabaho, nasa bahay lang. So sinabi namin na, nag-suggest kami na bakit hindi kayo mag-try mag-vlog, yung content nyo is yung may mapupulutang aral yung mga kababayan natin, mga kagaya nyo rin na mga half German, half Filipino. So, example, yung daily routine ninyo at saka yung pag-aral ninyo dito sa Germany, Ausbildung man or sa university, yung kung ano yung mga technique, kasi mga bago pa daw sila dito, yung dalawa, si Bridget at saka si GR, 2 years, tapos yung bunso is 1 year pa lang. So ayan. So ngayon guys, for the first time talaga ako yung pupunta sa kanila. Kaya actually work ko pala ngayon sana dito sa Altenheim. Pero nagpa-change po ako ng schedule. So next Saturday pa ako mag-work. Dahil naka-schedule na pala na magpunta ako sa kanila. Oo, dahil nagre-request din si JK, yung asawa ni Bridget, na magluto daw ako doon sa kanila ng basta mamaya na makikita nyo na mamaya kung ano yung lutuin ko. Sikreto na lang guys. So ayun, naghantay po tayo ng train. Thanks God ngayon walang strike. Kahapon lang yung may strike. So ngayon, sana tuloy-tuloy yung lakad natin kasi 1 hour pa 1 hour mahigit bago tayo makarating sa ating patutunguhan na yan. From Dusseldorf. Oo. So ako ngayon, para akong magbakasyon, tingnan nyo, may backpack, mayroon pang bagahe. So ang pangalan pala ng kanilang YouTube channel ay The Seabird Siblings. Ayan guys, The Seabird Siblings. Please guys, paki-subscribe na lang at saka paki-click ng notification bell button. Ayan. So support na lang natin, lalo na sa mga Bisaya dyan sa Visayas at Mindanao, sa mga nakakaintindi ng Bisaya, dahil guys yung content nila is more on Bisaya talaga, pero marunong naman sila magtagalog, pero mas bihasa sila mag Bisaya. Tayo ngayon sa Colon train station. So, mag-aantay na naman po tayo ng isang train. Ang train ay magdadaan ng 8:42. Pero nakalagay sa app na malilate siya ng 5 minutes. So, konting tiis na lang. Ayan. So, super excited guys dahil kinakabahan ako. At the same time, kinakabahan ako dahil ang mangyayari, syempre, yung content ko Tagalog, yung sa kanila Bisaya. So, parang mag-a-adjust ako. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari. Sana pinaghandaan din nila kasi kabado ako guys for the first time kasi gagawa kami ng drama. Ayan. So after mamayang gabi, kailangan kong bumalik dahil bukas magsimba ko kasi kami po yung
mag-choir bukas. At the same time, mag-practice pa kami ng yung grupo namin, yung Santinig. Dahil meron kaming, ang tawag nito, meron kaming contest ngayong May dito sa Limburg. Dito na rin sa Germany. So, syempre, medyo pagod ako kasi mamaya ay kagabi pa pala na pinaghandaan ko na yung pagluluto ng yung mga lulutuin bukas. So, hiniwa-hiwa ko na. Tapos bukas na naman, ay mamaya na naman gabi, maghihiwa na naman si Dong dahil yung lulutuin ko is pakbit at saka bupis at saka beef pares. So, dadalhin ko bukas sa simbahan. Doon ko na lang ibibenta. Ayan. So, see you later guys. Kung ano naman yung mangyayari mamaya, excited si Dong as in. Ayan guys, nakasakay na po tayo ng train. Mga ilang minuto na lang, darating na po tayo sa ating destination. See you! So ayun na nga guys, kararating lang po natin dito sa Neuss Hauptbahnhof or Neuss train station. So inaantay ko pa po sila dahil late silang nagpunta dito. So ako yung nauna guys. So magdating sila ng between 9:26 AM. So dito na lang muna ako magstay dahil hindi ko alam kung saan ako mag-exit or di ko alam kung saan sila mamaya pagdating. So itatawagan ko na lang. So, syempre, sobrang excited at saka kinakabahan. Ayan guys, nandito na daw sila sa ilalim ng train station. So, inaantay na natin. Guys, malamig. Guten Morgen! Kayo lang dalawa? Oo, kanina. Gilamok na gani ko. Si JR pala. Nasaan si Jomar? Wala pa na to. Ay, kayo lang dalawa. Ayan pala si JK, asawa ni Bridget. Mamaya, maano natin mamaya, makikilala natin. Uy, live tayo mamaya ha, alauna. Sa ano YouTube. Sige, saan? Saan tayo magpunta? Ay, dito din. Anong oras? 9:06? Delete tayo na eh. Delete gani. Mabaitag na. Nagani diha. Ayan guys, may nagdala na ng aking bagahe. So ako na lang yung walang nagbuhat, guys. Sa'yo, balik yung mata rin. Oo, sa'yo. Abi na, huwag ka madayin. Kaya huwag ka ni-chat. Hindi, nag-chat ako pero doon kay Bridget. Tapos hindi rin ako mag-chat habang hindi pa ako nakaalis kasi baka ma-delayed. Dito, mag-elevator? May tao ba? Wala. Dalawa lang pala sila yung nagsundo kasi wala si Jomar. Si Jomar yung kapatid ni JR na bunso nila. Grabe, ang lamig. Pero hindi naman siya negative. Yan guys, dito na po kami sa bahay nila ng The Siebert siblings. Narinig ko ng bata. Hi, baby. Si Bridget pala, guys. Kumusta man mong biyahe? Ay, ang gilamok ko dito. Ayan guys, no, ito yung niluto namin ngayon. Dalawa kami ni JK ang nagluto nito, kaya lalong sumasarap. Ay! Kasi with love yan, guys. Charot. Ayan, tapos may crispy pata. Ano ba siya? Crispy? Crispy? Meron, ito lang ang crispy, ito hindi. Pero okay lang. Ito lang na yung maraghan, no? Oo. Pero okay lang. Wala kasi sa oven, wala akong nakita yung mag-ikot yung fan at saka may hangin. Yan. So, Bisaya jud ba? Tapos ito yung papaitan pala, guys. Oh, ayan. So, kain. Yeah. Hi guys! Welcome back again to Dong Vlog. So for today's video guys,
makakapanayam na talaga natin ang The Siebert Siblings. Ayan. Hi. So, magsisimula tayo kay... Bridget. Hindi, kay GR. Anong kaso? So, GR, magpakilala ka. Ako pa pala si Dietmar Johannes Siebert. Ilang taon? I'm already 19 years old. Yep. Oo. Tapos, nag-aaral pa. Nag-aaral pa sa Deutsch course. Si ano naman, si Bridget. Bridget ba? Bridget. 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 Bridget ang mas maganda pakinggan. Hello, ako nga po pala si Bridget Siebert and I am 20 years of age. Nag-aaral pa? Ano? Yes, nag-aaral pa ng B1 Oh my God. Deutsch Napakahirap course. na niya. Yes. So, ang sunod. Walang iba. Kundi si... Pinoy Big Brother. Si Jomar. Jomar, pakilala ka. Hi, my name is Jumar. 18 years old. So, nag-aaral po ako ng Deutsch course. Same lang kami tatlo. Anong level ka na? Asway. Asway na ako. Medyo okay pa yung asway. So, galing, sino yung German sa sa parents niyo? Mama or papa? Papa po namin. So saan kayo ipinanganak or lumaki? Sa Pilipinas. Yes. Pilipinas. Guys, kami pala ay una ko pala nakilala pala si Bridget. Wala pa sila Dietmar at saka si Jomar. Kasi si Bridget yung parating pupunta doon sa basketball court, sumasama sa kanyang husband. So, meron na po siyang, pwede ko bang sabihin? Anak? Yes, of course. Meron na po siyang 2 anak at saka meron na siyang husband or partner. So, ang una noon na na-encounter ko kay Bridget, bumili siya ng dinuguan sa akin. Hindi ko talaga yun na malilimutan. Tapos, yung pangalawa is yung binigyan ko sila ng beef pares. Tapos, iwan ko ano pa yung binili nila. Basta kumakain sila doon. So, syempre ako guys, proud ako dahil bumili siya, German, biruin nyo German, gustong kumain ng dinuguan or ano pa yung mga niluluto ko. So, nag-German ako. So, sumagot naman siya ng Bisaya, sabi niya, masarap, lamig daw, or sa Tagalog, masarap. So, yun, ko siya, doon ko ano pala siya, half German, half Filipina. Doon nagsimula hanggang sa, hindi niyo lang nakikita parati sa vlog dahil every time nagbibenta ako doon, hindi pa ako nag-vlog. So every time din nag-vlog ako, hindi ko siya na kung magpunta ko sa basketball court, hindi ko sila nahagip. So yun, doon nagsimula. Tapos sila Jomar, hanggang sa nakilala namin naging friend, pati na din si Steph. Sila pala yung una ni Steph naging kaibigan. Sumunod ako. Kasi meron kayong abangan soon na video ni Steph na nandun si Bridget pala. Di ba? Nung nandun tayo sa Zigborg. Yung nagano tayo Yung video na yun is sinesend pa sa company. After, ibabalik kay Steph. Saka pa ipapalabas sa YouTube channel ni Steph. Yung okay. nandun ka. Hello. Basta secret na lang yung company na yun, di ba? Nakakahiya naman yung interview. So at least, di ba, nandun ka na. Yes. So, paano nyo, paano nyo napag-isipan na gusto nyo din pumasok sa pagiging, syempre, ang pagiging vlogger or content creator, hindi ganun kadali. Marami kang pagdadaanan. Yeah. Gaya ng tulay, charot lang. Gaya ng, syempre, kung nagkakamali ka, may mga bashers, hindi maiiwasan talaga yan. At saka, bihira tayo makagawa ng, kumbaga, tayo kasi, ang mga vlogger kasi, every time, mas nakafocus yung mga bashers sa mga mali kaysa sa mga tama. Yeah. Siyempre. Oo. So, paano? Ikaw, anong... So, ako po, nasa YouTube na po ako, nag-start na po ako ng video sa YouTube, sa TikTok, TikTok, oo. And then, few years ago, nag-vlog din ako nung nasa Pilipinas pa ako, pero dinilit ko kasi parang hindi ko feel yung pag-vlog noon. Yung everyday na routine ko sa anak ko na panganay, and then ngayon dinilit ko na kasi parang hindi ako na-motivate kasi wala namang viewers.
Then ano pa yung purpose para mag-stay nitong video? So, dinilit ko. And then, 1 week ago, nag-upload kami ng video. Nakita ko yun. Sa Sigborg tayo, about sa Santo Niño. Actually, that time, nag-isip kami, why not magawa tayo ng vlog, which is Siebert Siblings, dahil kami, parang interested yung mga tao sa amin at it's fun din na gawin. Na German yung mukha namin, pero yung pagsasalita namin is Bisaya. So, dun pa lang, parang matatawa na yung mga manonood sa amin. Kaya yun, and then, parang feel ko fun naman yung pag-vlog, tapos paggawa ng ng mga video, pag-edit siya naman yung editor namin, tapos si GK naman yung videographer or ako, and then siya, tao-tao. Sakit naman kung tao-tao, parang sideline. parang nasa humayan ba? Oo, kasi may din siya. Hindi naman magkumpleto yung Siebert Siblings pag wala siya. Pag wala siya. And actually guys, yung Siebert Siblings, may kami, surprise kami na sasabihin soon. Yeah, hindi pa ngayon, hindi pa the right time ngayon, pero mabibigla kayo. So, ayun. So, ikaw, GR or Ditmar, ano yung sa pag-vlog nyo ngayon, ano yung mga challenges na na-encounter mo? Wala. Parang ang hirap din konti kasi minsan di kami nagkakaintindihan, ganun. Tsaka Normal lang yun. Kaya yun lang. Yung pag-edit, Pag-i-edit syempre. challenging. Oo, challenging din siya. Minsan may nakakatamad, minsan may enjoy ka kasi maghahanap ka ng anong gusto mo, tapos pag sakto yung edit mo, syempre ang saya sa feelings. Okay lang yun, at least pasimulan pa lang. Ang pag-vlog kasi pag mo talaga yun, passion mo or masaya kasi ginagawa mo, grabe as in talaga, ma-enjoy mo talaga, hindi ka mapapagod. Lalo na pag nabuboring ka, yun na lang yung aatupagin mo. Yun talaga. Handa naman kayong mabash. Wag naman sana, guys. Actually, part naman yan sa Part vlogging. talaga yan. Like, wala namang vlogger na hindi ko nakikita walang pagbabash. Kung meron namang pagbabash doon, sa kanila na yun. Parang, intindihin mo na lang. Paano, Jomar? Ano yung masasabi mo? Same situation lang kami. Support ka na lang. Support na lang ako. Siyempre, yun talaga yung aabangan talaga ng mga, usually, ang mga viewers ninyo talaga, 90% usually from Pilipinas. Yeah. So, siyempre sila, talaga, lalo na mga Bisaya dyan, mga Tagalog. Bakit, matatanong ko pala, bakit napili nyo na mag-Bisaya kaysa mag-Tagalog? Kasi proud kami sa lingwahe namin. Correct. And Guys. originally na Bisaya talaga kami. Pero kung meron naman kami mga supporters na mag-request na mag-Tagalog kami, feel free naman yun na gawin namin. Pero wag kayong mag-expect kayo na yung Tagalog namin is perfecto. Kasi yung Tagalog din namin, parang bonus lang yun sa amin. Pero pag meron namang gustong mag-Tagalog kami, pwede naman gawin namin yun. Oo, ako nga. Ganyan din ako. Pero maybe soon, Dati sa right gusto ko time. Bisaya, pero ako gusto Kasi, ko Tagalog kasi. Iba-iba tayo kasi, kasi kayo, mas maganda sa inyo, Bisaya. Kasi yun yung paglaki ninyo, kinalakihan ninyo Bisaya. At saka proud din yung taga Bohol sa Syempre, inyo. proud na taga. And maybe soon, depende pa, pero pag ganun, pag yung sinasabi ko nga, pag may gusto namang tapos pwede naman sila mag-request. Ganun. And we will try our best naman para mag-Tagalog. Why not German? Huwag na lang kami mag-vlog Mahirap kung talaga German. Hindi, walang nakakaintindi sa mga Pinoy. Yes, kasi mostly ng mga supporters May iba namin din nasa naman. Pilipinas. Correct. Tapos, syempre, iba din. Proud tayo sa... Oo. Sa lingwahe natin, Oo. syempre. Kung meron namang German, wala siguro kami ngayon sa YouTube.
Kung pa Germany kami. ang matanong ko lang, nag-aaway ba kayong tatlo minsan? Everyday. Walang lumilipas na araw na hindi kami nag-aaway. Like, away pa rin na yung kabataan ba, yung before, ganyan kami mag-away hanggang ngayon. Lalo na ngayon nga nasa, kami, vlogging kami sa edit. Kami talaga Minsan dalawa. hindi kami nagkakaintindihan. Sinasabi ko talaga, magawa ka ng sarili mong vlog. Then magawa din ako. Gagawa daw siya. Tapos yun, inedit ko na yung name. Tapos yun, at the end naman, yung away niyo is, Ganun lang. after After. naman doon, Kasi hindi kami nagkaintindihan meron kami kanya-kanyang gusto. Opinion. Oo. So sinabi ko na lang, okay, let me do the vlog, let me do the video making, and then siya na yung mag-edit. Ganun na lang. Kasi marunong naman ako mag-edit, not like him talaga nga. May talent siya sa pag-edit. Oo. Sa akin lang yung mga video lang, ganun. So, kailan kayo dumating dito sa Germany? Kaming dalawa is nauna, 2 years ago, 2021. And then sila 1 year ago, 2022. So, yung parents niyo nasaan ngayon? Yung nanay ko is nandito. Oo, tapos yung tatay ko is nasa ibang lugar. Tapos ngayon nagbabakasyon sa Italy, o di ba? Sana all. So, ayun. So, nandito na pala kayong lahat. Bago lang din pala kayo dito. Yes. Kaya pala, kayo talaga sa lingwahe natin? Yes, for Sa sure. Bisaya ba? Han-as. Oo, na-shock talaga kami sa culture dito sa Germany, yung mga tao. Like, until now, especially yung Sunday na close dito, ang hirap talaga until na mag-adjust. Mahirap ko Kasi parang, Lalo na pag for example, tamad ka sa Sunday, sa Saturday, and then gusto mo mag-grocery ng Sunday, hindi mo magawa kasi close. Pero may mga open din naman sa Hauban. Yes. But ano naman gagawin mo dun? Magastos. Mahal Mas pa. mahal. Sa airport din, okay. Pero yun nga, So ngayon, si Ditmar or GR nag-aaral ng Deutsch course. Ikaw din. Yes. At saka si Juma. So after, anong mga plano ninyo? After, if mapasa ko, yung BN's proofing ko is ngayon ng Friday, and I hope nga makapasa ako. Sana. Tapos, sana makapasa ako and then maka-ausbildung ako dito. Ano tawag dun? Training? Parang college siya sa atin, no? Parang hindi, sa atin para siyang UGT. Parang test da? Test ba yun? Sa pagkaintindi ko, vocational course. because, ganun. Vocational. Oo. Nag-aral ka habang nag-work. Pero wala 3 naman years. sa atin yun, di ba? Wala. Parang college yun. Kung sa Pilipinas, college yun. Ang nagkaiba lang is dito, may work na... Habang nag-aaral. Hindi, may salary. May salary din. Oo. Ganon. Tapos doon, mga 4th year ata, mag-OGT. Tawag ba doon? Pero ang hospital, di ba, 3 years lang? 3 years lang. Meron din 4 years. 3 years, 3 years ausbildung, tapos 1 year yung parang assistant, parang So, ano yung gusto mong hospital? Gusto ko sana mag-pharmacist, pero dito sa Germany parang hindi ko kaya dahil sa lingwahe. Pero mas prefer ko yung dental assistant kasi meron naman akong friend na Meron din sabi akong niya kaibigan yan. na hindi naman ganoon B1 ka lang. B1 lang yung kailangan nila, hindi BSY kasi yung pharmacist tsaka nursing, BSY talaga yung hinahanap nila, and ayaw ko na talaga mag-aral ng BSY hanggang BSY kasi pag hindi mo napasa, for example, bad day ka nung day na proofing nyo, hindi mo papasa, balik ka na naman school. And ayaw ko na nun kasi Mahirap talagang beats. 3 times na ako nagpalipat-lipat ng school kasi nga hindi ko komportable. Hindi ko talaga, parang wala na akong choice. Baga nun. Ayun, nasa Germany Ikaw, kasi. GR, ano yung course na kukunin mo? Seaman. Ausbildung yan? Seaman, army sa ship. Hindi, depende yan. Gusto ko talaga yung Kung hindi ka makapag-seaman, dyan ka lang sa Red River. Oo. Yung maliit na. Seaman na taman. Simana lang. Simana. Ikaw, Jomar, ano Ikaw, Jomar, ano yung ano? Amazon. Yung... Masod.
Trabaho din naman yun. Pero yung totoo ba? Kuan ba mo pandoy? Seaman, parehas lang kami seaman or pilot. Ganun lang. Ay, Pilot or seaman. Pilot sa lubi. Pilot sa buko. Pahilot. Pahilot. Pilot Pahilot balot. pala si ano. Depende nila kung ano makaya tsaka yung maganda yung sahod. Ibig sabihin, mapalayo ka pala sa kanila in the future. Kung magsiman ka. Ano ba yun? Kasi, Batal yung sa siman katawan. kasi dito, yung sinasabi ng uncle ko na, why not mag-ano lang siya, yung hindi mahirap, yung yung basic lang. Kasi pag seaman kasi, sobrang hirap kasi yung tatay ng partner ko ay seaman. Tapos ayaw niya talagang pasimanin yung partner ko kasi sobra Bakit daw. naman kay Jake magsiman? Ayaw ko. Yun nga, malayo siya. Malayo. Hindi din, kasi yung trabaho ba, parang malaki yung sweldo mo pero Bugbog sarado. bugbog no? Lalo sirado. sa winter Madali time. ka, pag tatanda ka, masakit na likod mo, ganun. Kaya sabi ng uncle ko, why not mag-army ka sa ship? So ngayon, may tanong pala ako. Ang tanong ko ngayon, ano yung mga, ang tawag nito, yung pinaghandaan nyo or nasa isip nyo 10 years from now? Actually ako, 10 years from now, na I hope na maging CEO ako. Wow. Manifesting. Yun, and sana healthy pa din, lalo na yung partner ko, tsaka yung dalawang anak ko, at tsaka yung buong pamilya ko. Ikaw, Gia. Magiging successful. Akala ko magiging ama. Wala pa. Ipon mo na bago yan. 10 years, di ba? Pwede naman yun eh. Pwede na. Kasi ano na kanya niyan? 30 or 29? Mga 20. Gusto niya 50 years old. Ay, depende. Oo, magiging ama. Okay din. Sugar daddy. Siyempre. Tsaka Yung pananaw mo sa buhay 10 years from now. wala lang. Gusto ko lang na, magiging successful sa buhay. Tsaka, I hope na bibigyan pa ako ng mataas na buhay ni Lord, ni God. Yun lang. So, ikaw, Jomar, ano yung ano mo sa buhay? Pananaw sa buhay 10 years from now? Parehas lang kami kasi the C-word sibling. Maging successful at di naman masama mangarap pag Sa buhay. sa buhay. Ganun. Pwede kang maging milyonaryo or ganun. Success ka na sa buhay mo. Ganun. Saka, May magandang work ka na, di ba? So, sa next, last natin na question, syempre, nandito na kayo. So, yung ano yung mga masasabi nyo or ma-advise nyo sa mga kagaya nyo na nasa Pilipinas, for sure, meron din mga nandun pa nakatira na nangangarap din pumunta dito, hindi lang yung mga half German, half Filipino, pati doon yung mga nangangarap na makapunta dito sa Germany. So yun, lahat naman tayo pwede mangarap sa buhay, and isa na yung mag-abroad kasi for sure, yun yung unang-unang makakaano sa Yun yung tulay natin sa buhay. yung ma-secure yung future natin, especially yung pagtulong sa mga parents. And then, yung advice ko lang is, dapat maging ready sa mga Hamon sa buhay. Oo, like for example, culture, mga tao, especially naman sa language, ganun. And yun lang, libre lang yung mangarap, and I hope nga makapunta kayo dito and magiging successful din kayo sa buhay. Think positive lang. Yeah, think positive. Kasi actually ang mga ngayon, ang nag-iedad sa hanggang 26 years old, pwede naman sila mag-apply ng au pair. Au pair. Hanggang 26 years old. Yeah. Tapos yung iba ng mga nurses na gusto mag-apply, pwede naman. Mga Yes. seaman, Yeah. marami naman mga choices. Oo. At saka yung iba, FSU, yung nag-ano sa mga sa hospitals, yung nag-ano lang sila, yung allowance lang yung binibigay. Oo. Marami talaga yung Maraming opportunity. Opportunity. Oo. Tapos hindi naman kayo umaano dito sa maliban na sa mga insurance. Pagdating sa mga Kompleto tayo. insurance, wala talaga kayong problema kahit ano pa yung mga mangyari sa inyo. And I hope naman din naman natin yun ipagdasal na ganun, may mangyaring masama. Basta ang importante lang na dito ka sa Germany, secure ka. And be ready na lang. In short. Oo.
alam ko naman siguro insured kayo. Pero sa Pilipinas, meron din kayong, ikaw sa Pilipinas, GR, meron ka na bang, alam ko meron ka ng SSS at saka PhilHealth. Siguro pag-ibig sa akin na lang. Ay! Bago tayo magtapos, siguro isa-isahin ko muna kayo. Ikaw muna, Bridget, ano yung masasabi mo? Invite mo yung mga viewers natin, mga subscribers dyan para sa inyong para mag sa ligawan nyo. Ganun, parang Sige. ito. Sana pagkatapos nitong video na to, sana may kayo na suportahan din kami, ma-subscribe kami sa YouTube namin, and ma-follow din ninyo yung page namin na Seabirth Siblings, and hindi kami magsasawang pasayahin kayo, and proud na proud kami maging Pinoy. German kami sa mukha, pero yung puso namin is Pinoy. Isali lang po ako nun kasi German na po. Yes, sana all. Thank you so much, no? Jomar, sana mag-success kayo sa pag-vlog. Ayan. Yes, I hope then. Okay, thank you guys. Thank ito you. Ito pa rin po ang Dong Vlogs at saka The Seabirth Seabirth Siblings. Yan. Bye-bye! Ingat po kayong lahat! Sana masaya kayo palagi! Don't Mwah! forget to subscribe guys sa kanila. Yes! Thank you, Dong! Thank you so much! Maraming salamat sa inyo! Ingat kayo palagi! Mabuhay Pilipinas! Pilipinas!